Good day everyone! At this point, pag-uusapan natin ang Philippine Bill of Rights ng 1987 Philippine Constitution. Ngunit pag-uusapan muna natin ang konsepto ng karapatang pantao. Ang konsepto ng karapatang pantao ay na-evolve sa pamamagitan ng kasaysayan at batas. So, hindi agad ito naging pangkalahatan at maraming lipunan noon ang hindi ito kilala. Dahil alam naman natin sa sinaunang lipunan, gaya ng mga estado or mga bansa na ang government system nila ay monarkiya, ang hari ang namumuno. So, hindi kinikilala ang kapangyarihan at karapatan ng tao, lalo na kapag ordinaryong mamamayan ka lang. Ang konsepto ng karapatang pantao ay hindi agad na umiral sa mga panahong iyon. Sa kasalukuyan, ang pagpapatupad ng karapatang pantao ay resulta ng kasunduan ng iba't ibang bansa sa ilalim ng United Nations. Kaya noong ika-19th century, kasabay ng pagtatag ng mga bansang may sariling soberanya at ang pagtatag ng United Nations, unti-unti ito naging pangkalahatan. At ang Bill of Rights ay naging mas bahagi ng mga konstitusyon at batas ng mga bansa matapos may sa batas ang Universal Declaration of Human Rights ng 1945. Ito ay isang global international law na itinatag ng United Nations at tinanggap ng mga bansang membro noong December 10, 1948. Merong tatlong classification of human rights. Ito ang natural, constitutional, and statutory rights. Ang natural rights, it is God-given right and inherent. So, ang example nito, right to life, to live, to marry, and to raise a family. While the constitutional is guaranteed by the Constitution. Example, rights in the Bill of Rights, such as right to due process, equal protection, warrant of arrest. While the statutory rights is given by legislature, like Philippine Congress. Example, rights of minimum wage or to inherit a property. Meron tayong apat na classification of constitutional rights. Ito ang political rights, civil rights, social and economic rights, and rights of the accused. So ano nga ba ang halimbawa ng political rights? Halimbawa nito ay ang karapatan ng mamamayan, karapatang bumoto, karapatan sa impormasyon tungkol sa mga bagay na pampublikong interes. Ang civil rights naman, ito ay kabilang sa karapatan laban sa dikusang pagkaalipin, pagkakapiit dahil sa hindi pagbabayad ng utang o buwis, kalayaan ng tirahan. At ang social economic rights, halimbawa nito ay karapatan sa ari-arian, karapatan kaugnay sa katarungan sa lipunan, pagsusulong ng edukasyon, agham at teknolohiya, sining at kultural. While ang rights of the accused, ito ay karapatan na naglalayong protektahan ang isang taong akusado ng anumang krimen. Halimbawa nito, karapatan sa pampublikong paglilitis, karapatan sa pagpili ng sariling abogado at karapatan upang manahimik o right to remain silent. At sa Pilipinas, ang pagtatala ng karapatang pantao sa konstitusyon ay nagsimula noong Malolos Constitution noong 1899 at patuloy ito sa mga sumusunod na constitution hanggang 1987 Constitution. So what is Bill of Rights? So in 1987's Constitution, the list of human rights is contained in the Bill of Rights, Article 3, and it consists of 22 sections. So to make it short, the Bill of Rights ay tumutukoy ito sa karapatan nating mga Pilipino at ito ay nagiging limitasyon sa kapangyarihan ng pamahalaan upang mayroong balancing karapatan ang gobyerno at mamamayan. At ito ay batay sa paniniwalang ang bawat tao ay may halaga at dignidad na dapat nating respetuhin sa lahat ng aspeto ng demokrasya. At ito na din ay para maprotektahan ang karapatang pantao laban sa mga abusadong nilalang. Paano na kaya kung walang Bill of Rights, di ba?
In Section 1 of Article 3, it is stated that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the law. Dito sa no person shall be deprived of life, ibig sabihin, itong section na to ay nagsasabi na hindi pwede patayin ang isang tao. Pinapahayag sa karapatang mabuhay at maging malaya ang isang tao. Halimbawa, binulag ni Alma si Erna at plano niya sana itong patayin, ngunit hindi niya na ito naituloy. Sa senaryo na ito, kahit hindi niya tinuluyang napatay si Erna, ang pagbulag ni Alma dito ay papasok pa din ang pagtanggal ng buhay ng isang tao. Kaya si Alma ay pwedeng makulong sa paraang ito. Second is right to liberty. Karapatan mong gawin ang mga bagay na iyong gustong gawin na walang nangingialam na kahit sino pa man. Pero ang kalayaan na ito ay may limitasyon pa rin. So, third one is right of property. So, karapatang ito ay karapatan mong magmay-ari o gumamit ng mga bagay basta hindi lalampas sa limitasyon ng batas. Halimbawa, ikaw ay may baril ngunit ginamit mo ito sa pag-hold up o pagpatay, at alam naman natin na bawal ito. Kaya mapaparusahan ka pa rin sa paraan na ito dahil nilampasan mo ang limitasyon ng batas. The right to due process. So what is due process? So due process of law is the principle that everyone is entitled to fair treatment under the law. So this means that everyone has the right to be heard before they are punished, and that no one can deprive of their life, liberty, or property without the process of law. Kaya may mga trials pa ang korte bago akusahan ang individual. They have given a chance to defend themselves. Because due process, everyone is innocent until proven guilty. For example, bago ka ipatanggal sa pinapasukan mong kampanya kung saan ka nagtatrabaho, or bawian ng lupa or hatulan ng pagkakakulong, ay dapat may due process kung saan bibigyan ka ng pagkakataon, mailatag ang iyong depensa among others. At may dalawang types of due process. First one is procedural due process and substantive due process. So, ang procedural due process, it is the sets of procedure that government must follow before taking away life, liberty, or property. So, it consists of the two basic right of notice and hearing, as well as the guarantee of being heard by tribunal. So, substantive due process looks at the reason behind the law and requires government to have a reason before taking away life, liberty, or property. So remember, kapag walang due process na ginagawa, entire procedures, it will be invalid. In Article 3, Section 2, it is stated there, the right of the people to be secure, right to unlawful search and seizures. So, sinabi ng karapatang ito na hindi mo pwedeng arestuhin or kapkapan ang katawan ng isang hinahalaan na tao. At hindi mo din pwedeng pasukin ang bahay ng isang tao para mag-search kung ikaw ay walang hawak na search of warrant. Ano nga ba ang kaibahan ng search warrant at warrant of arrest? So, ang search warrant ay nagbibigay ng otoridad para maghanap ng ebidensya o bagay na konektado sa crime sa isang tiyak na lugar. Habang ang warrant of arrest ay nagbibigay ng authority pa rin, arestuhin ang isang individual na may kasong isinampa laban sa kanila. At remember, ang parehong uri ng warrant ay dapat na isyuhan ng hukuman o isang opisyal ng batas na may sapat na patayan o ebidensya upang maging legal at epektibo. So, dapat it is signed by a judge.
Sa Pilipinas, mayroong mga kondisyon kung kailan maaring maganap ang warrantless arrest o arrest sa isang tao na hindi nangangailangan ng warrant mula sa hukuman. So, mga sumusunod na sitwasyon ay munang pwede na batayan na pwede mong arestuhin ang isang tao kahit walang warrant of arrest. Pinakauna, ang flagrante delicto or caught in the act. Second is hot pursuit operation. Third one is arrest of fugitive. So, kapag caught in the act, ito ay kapag nahuli o nakita mismo ng isang pulis ang isang tao na kumilos o nangyayari sa harap nila ang nagpapahiwatig na paglabag sa batas. Halimbawa nito, kung nakita ng pulis ang isang tao na aktwal na nangunguha ng bag sa isang tindahan na hindi pinahintulutan ng may-ari. So, pwede niyang i-arrest ang isang tao dahil caught in the act niyang nakita ang krimen. Hot pursuit operation naman, kung mayroong sapat na basahan ang isang otoridad na isang tao ay sangkot sa isang krimen at ito ay nagdudulot ng pagtakas ng suspect. So, maaaring gawin ang warrantless arrest sa loob ng hot pursuit. So, o paghabol sa suspect. Halimbawa nito, kapag ang isang tao ay tumatakas pagkatapos mang-agaw ng isang sasakyan o motor at ang pulis ay agad na sumugod upang habulin at arestuhin ang kumuha ng sasakyan. So, may karapatan ang pulis na i-arrest ang tao na iyon. While ang arrest of fugitive naman, kung may isang tao na nakatakas mula sa piitan o pagkakakulong, maaring gawin ang warrantless arrest para maibalik siya sa kanyang pagkakakulong. So, yan ang mga halimbawa ng warrantless arrest. Pwede nga ba ang civilian ay mag-arrest ng isang tao? Yes, meron dahil meron tayong citizens arrest. So, ang citizen arrest, ang civilian din ay maaring magkaroon ng karapatan na mag-aresto ng isang tao kung sila mismo ay nakakita ng isang krimen na sinasagawa sa harap nila. O kung meron silang sapat na basihan na ang tao ay nagkasala ng isang krimen na may malinaw na ebidensya. Ngunit mahalaga sa anumang sitwasyon ng warrantless arrest or citizen arrest, ang pag-aresto ay dapat gawin ng may paggalang sa karapatan ng individual at ayon sa tamang batas at proseso. Sa Section 3 naman ng Article 3, it is stated that the privacy of communication and correspondence. Sinabi lamang ng section na ito na hindi pwedeng basahin or pakinggan ng kahit sino ang anumang mga private messages or mga usapan. At kung balak mong gamitin ang ganitong bagay upang kumuha ng ebidensya sa isang tao, ay hindi mo ito maaring kunin bilang ebidensya sapagkat ito ay paglabag sa right of privacy ng tao. Sa madaling salita, ang pagkuha ng ebidensya sa maling paraan ay matatawag na fruit of poisonous tree. Subalit, may mga pagkakataon na maaring magkaroon ng pagsusuri sa mga komunikasyon kung may kinalaman sa pambansang seguridad, pampublikong kaayusan o kaligtasan. Ngunit ito ay kinakailangan ng legitimate na kautusan ng hukuman. So, ang anumang ebidensya na nakuha ng labag sa karapatan ng tao, ito ay hindi maaring gamitin sa korte dahil ito ay unconstitutional. Naman sa Section 4 ng Article 3, ito ay tungkol sa nakasaad ang malayang paghahayag ng saloobin ng mga tao. Kasama na dito ang karapatang punahin ng mga tao ang gobyerno kung ang malayang paghahayag ng saloobin ay para lamang sa pangpublikong interes. Sinasabi din dito sa section na ito na hindi mo pwedeng arestuhin ang mga
nagsasalita at nagpapahayag ng mga saloobin ng tungkol sa isyu ng ating lipunan. Pero hindi porket sinabi natin na ito ay malayang paghahayag ng anumang gusto mong ihayag, o maari mo nang ihayag din ang kasinungalingan tungkol sa pamahalaan na maaring magresulta ng kaguluhan. So, kapag ikaw ay lumampas pa rin sa limitasyon ng batas, pwede ka pa rin makasuhan o makulong. Kaya may limitasyon palagi ang batas natin. May 5 uri ng human rights ang Section 4. Ito ang right to freedom of speech. So, ito ang karapatan ng bawat isa na magsalita ng anumang nais nilang sabihin ng pribado o publiko. Ngunit hindi dapat nilalabag ang karapatan ng iba o estado. Halimbawa nito, ang paninira sa reputasyon ng ibang tao sa pamamagitan ng paninirang puri o sedisyon laban sa pamahalaan. Second, right to freedom of expression. Ito ang karapatan ng bawat individual o grupo na ipahayag ang kanilang saloobin sa pamamagitan ng salita, kilos o artistikong pagtatanghal. Subalit, dapat itong gawin nang hindi nilalabag ang karapatan ng iba o ng estado. Ilan sa mga paglabag dito ay ang pornografiya, public scandal o libel. Third one is right to freedom of press. Isa itong karapatan na nagbibigay proteksyon sa mga pahayagan, magazine, radyo o telebisyon at iba pang media platforms. Subalit, ang paggamit ng press upang sirain ang reputasyon ng ibang tao ay tinatawag na libel. Fourth one is right to freedom of assembly. Ito ang karapatan ng mamamayan na magtipon-tipon ng mapayapa upang talakayin ang mga pampublikong usapan. Ang mga pagtitipon tulad ng mga rally at demonstrasyon ay protektado ng ating konstitusyon. Ngunit dapat itong gawin ng hindi nagiging sanhin ng gulo o panganib ng seguridad ng estado. Fifth one is the right to petition the government for redress of grievances. Ito ay ang karapatan ng bawat mamamayan o grupo na humiling ng tulong o paliwanag mula sa gobyerno kaugnay sa kanilang mga hinanaing o reklamo. Halimbawa nito, ang paghiling na imbestigahan ang isang reklamo laban sa isang opisyal ng gobyerno. Next is the Section 5 of Article 3. So, the right to religious freedom. So, ito ay tungkol sa karapatan nating maniwala sa ating relihiyon. Ang karapatang ito ay hindi maaring pakialaman ng kahit sino man, pati ang gobyerno. Pasok dito ang pagpapakita ng deboto sa iyong relihiyon. Pero, sa aspetong ito, nagkakaroon pa rin ng limitadong pagsusunod. So, halimbawa, we have the right to religious freedom. But ikaw ay sumama sa Diyos o sa relihiyon na ang Diyos nyo ay kamatayan at para mapakita mo ang iyong deboto ay nag-aalay ka ng buhay ng isang tao sa paniniwalang para sa Diyos ang inyong ginawa. So, tama ba yan o mali? Mali. Because ang bagay na iyan ay mali sapagkat ito ay lumabag nasa the right to life ng isang tao na binanggit na natin sa Section 1. Kaya, pwede kang makulong. At may 3 aspeto ang religious freedom. Ang right to religious belief, right to religious profession, right against religious test. So, ano nga ba ang right to religious belief and worship? Ito ay nagbibigay proteksyon sa karapatan ng bawat isa na sumamba at manampalataya ayon sa kanilang
paniniwala at konsensya ng hindi pinapakialaman o iniimpos ng anumang tao o kapangyarihan, maging ito man ay civil. Sa doktrina ng separation of church and state, protektado rin ng konstitusyon ang karapatan ng individual na hindi maniwala o sumamba sa Diyos. Second is the right to religious profession. So, ipinapahayag ng ating konstitusyon ang karapatan ng bawat individual na nais pumasok sa relihiyosong buhay o sumunod sa kanilang relihiyosong tawag ayon sa kanilang paniniwala. Hindi dapat pigilan na pamalaan ang mga tao na nais maging pare, madre, monghe, imam, pastor o ministro kung ito ang kanilang hangarin sa buhay. Right against religious tests. Ang relihiyosong test ay uri ng pagsusubok na humihingi ng pagtanggi o pagtutol sa ilang relihiyosong paniniwala bago ang pagganap ng anumang gawain. Pinagbabawal ng konstitusyon ang pagpapasama ng relihiyon ng mamamayan sa mga qualification ng mga kandidato sa pampublikong opisina. Hindi dapat kasama sa qualification ng isang president na siya ay dapat miyembro ng Iglesia ni Cristo o Katoliko. Bukod dito, hindi dapat tanggihin ng isang employer ang aplikasyon sa trabaho batay sa kaniyang relihiyon. Hindi dapat itanggi ang aplikasyon ng isang kwalipikadong aplikante dahil siya ay miyembro ng Born Again movement. Kaya kahit anuman ang kaniyang relihiyon, kapag siya ay nag-apply, dapat tanggapin mo siya dahil hindi yan batayan sa relihiyon. Lamang po ang aking tatalakayin sapagkat ang section 6 to 22 ay tatalakayin ng aking kasamahan sa grupo. Maraming salamat sa pakikinig. God bless us all.